Kung kayo ay may mataas na kolesterol at gusto ninyong pababain yan sa natural na pamamaraan, eto, meron ako ituturo sa inyo, tapusin nyo ang video. Tara! Oh, follow ka naman muna. Baka nanonood ka tapos hindi ka pa naka-follow para maging updated ka sa mga susunod kong uploads. O eto na, mga pagkain pa pwede ninyong kainin para mapababa ang inyong kolesterol. Una, oats. Pwede gawing breakfast, dagdagan ng saging o strawberries para sa inyong fiber intake. Pangalawa, beans. Mayaman din ito sa soluble fiber. Nakakatulong din sa pagbibigay ng pakiramdam na parang busog after a meal. Pangatlo, talong at okra. Mayaman din yan sa mga soluble fibers. Pangapat, nuts. Mga almonds, mga peanuts, walnuts, basta mga nuts, nakakatulong yan to lower down your cholesterol, specifically LDL or bad cholesterol. Panglima, baka po may magalit na naman. Ito na po, liquid vegetable oils. Nasa mga pag-aaral na yang nakakatulong yan sa pagpapababa ng kolesterol. Pang-anim, mga prutas katulad po ng apples, grapes, strawberries at citrus fruits. Mayaman po ang mga yan sa pectin na isang klase ng soluble fiber na nakakatulong sa pagpapababa ng LDL cholesterol. Pampito, soy and soy products tulad ng soy milk at ng tofu. Sinasabi po na ang pagkonsumo ng 25 grams of soy protein per day ay nakakapagpababa ng LDL cholesterol by 5 to 6%. Pangwalo, fatty fishes. Pwede niyong ipamalit yan sa mga red meats. Mayaman po kasi ang fatty fishes sa mga omega-3 fatty acids na nakakatulong sa pagpapababa din ng LDL cholesterol pati na rin sa triglycerides. Kaya nakakatulong din sa pag-iwas sa pagkakaroon ng abnormal heart rhythms. So ang tanong, pwede bang hindi uminom ng statin drugs tapos magda-diet lang? Ang sagot sa tanong na yan, makipag-usap po kayo sa inyong mga doktor tungkol sa inyong mga risk factors at tungkol din po sa kalagayan ng inyong buong katawan. May mga pagkakataon na po pwedeng makontrol sa diet ang inyong mga cholesterol levels. In fact, ayon po sa isang pag-aaral, ang pagkain ng tamang diet na mababa sa saturated fats, mayaman sa plant sterols, sa soy protein, sa fiber at sa almonds ay nakakapagpababa ng LDL cholesterol by 28.6% kumpara sa lovastatin 20 mg per day na kayang magpababa ng 30.9% sa loob ng 3 buwan. Bukod dyan, nakapagbawas din po significantly ng C-reactive protein by 28.2% ang diet na ito. Yung CRP or yung C-reactive protein ay marker ng inflammation. Ibig sabihin, nakakatulong din sa pagpapababa ng inflammation ang diet na yan na mayaman po sa fiber, more plant-based. Kaya yes, kung kakayanin po itong isustain, pwede po itong makatulong sa pagpapababa ng inyong cholesterol naturally. Pero again, check your risks with your doctors pa rin po para laging mayroon kayong shared decision-making at active role sa inyong healthcare. Huwag din po kalilimutang dagdagan ng ehersisyo at umiwas na rin po kayo sa mga stress at mga bisyo para mas holistic ang inyong gagawin sa mga health ninyo. At paano? Hanggang dito na lamang muna ha. Sana po ay may natutunan kayo. Pa-share na rin po sa mga friends ninyo. At again, follow ka na for more. See you next time. Ingat.